Yan, welcome back guys sa channel natin. Bale, hindi tayo ngayon sa isang townhouse sa Laguna. Bale, gagawin natin dito, magkakabit tayo ng service entrance. Pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng service entrance sa gantong townhouse guys. Ayan. Siya nga pala, maraming salamat nga po pala doon sa may-ari nito na kumontak sa atin. Kumbaga, nagtiwala sa atin kasi hindi naman tayo kilala personally. Through YouTube lang guys, kinontak tayo para tayo magkabit ng service entrance sila. Ayan, dito guys, ayan. Ayan, na ito guys, bale, binuo ko na nga pala yung service entrance niyan. Ayan, tapos, install ko dito sa ating private post. Bale, itong posting to, ang mangyayari dito, sabi nung engineer na nasa nung townhouse na to, bale, sa isang private pole, dalawa ng dalawa ang ilalagay na, na service entrance. Kaya bale yan, ito yung pangalawa na kinabit natin. Yun naman kasi pagbubuo ng service entrance, may mga video tayo nun guys, yun panoorin nyo na lang. Kaya hindi ko na napakita. Ayan, tapos ito nga pala yung load side nito. Ayan, sa underground natin padadaanin yun. Kaya inihuhukay na nung kasama ko yung pagdadaanan ng ating load side papunta or papunta dun mismo sa mismong site or bahay. Ayan guys, bale, ganyan lang yung pagdadaanan ng ating load side. Pero syempre, lalagyan natin siya ng PVC. Hindi naman natin basta pwede i-ball yung wire lang. Ayan guys. Ayun, nakakita pa natin yung isang PVC doon sa kabilang bahay. Ito guys yung wire natin doon sa ating load sides. Papasok lang natin sa PVC. Bali nga pala guys, sa gantong, pag halimbawa gantong nakabaon yung inyong PVC or naka-underground, mas maganda gagamit kayo ng gantong solvent cement para maganda yung pagkakadikit ng ating PVC, hindi siya matanggal. Isa pa, para hindi rin siya pasukin ng tubig kasi delikado kapag pinasok ng tubig itong ating PVC. And guys, bali, binubuo natin yung ating load side. Yan. Bali, tatlong wire din yung ating ipapasok doon sa ating papunta sa bahay. Yung line 1, line 2, tsaka yung ating ground. Ayan. Kaya natin diniretso yung ground para safe din na merong ground doon sa loob ng bahay natin guys. Tapos ayan, bawat dugtungan ng PVC natin, secure natin ng solvent cement. Pero bago natin lagyan solvent cement, dapat linisin muna natin. Yan guys, para yun, para nasabi ko nga kanina, para hindi siya pasukin ng tubig. Kasi pag pinasok guys ng tubig yung ating loob ng PVC, tendency niyan, pwedeng mag-short circuit yung ating kuryente sa loob ng PVC kasi nga siya, mababasa hanggang sa insulation matunaw. Marami na akong kasong nakikitang ganun kapag pinasok yung insulation niya natutuklap. Kaya guys, mas maganda secure natin. Then guys, dito sa ating meter base, i-connect din natin yung ating ground na yan. Pakita namin sa inyo yung pagko-connect ng ground. Bale, ayan. Diyan siya, naka-screw sa ating meter base, yung ground na yan. Ayan. Bale, diyan lang siya guys. Papasok niyo siya doon sa screw na to. Ayan, para naka-connect din sa ground yung ating meter base. Yan. Inspection din pa kasi ito ng inspector ng Meralco kung tama yung pagkaka-install natin ng meter base, nung ground, tsaka yung sa load side natin. Pero yung sa loob ng bahay, hindi naman nila in-inspection yun. Ito lang service entrance natin mula line side tsaka load side. Then pakita ko guys ito, nilagyan natin ng junction box dito. Yan, tapos yung ground natin, naka-splice na lang siya papunta dito sa ating ground rod. Kasi hindi ko na kininek yung ating junction box kasi plastics naman siya, useless din. Ito nga pala, inspection din pa to ng ating service provider, yung inspector nila, kung tama ba yung size ng wire natin, yung pagkaka-install ng service entrance, tsaka yung mga kulay guys. Ito white talaga yung nakalagay sa yellow card nila guys. Sa dami ko na guys ng kinabit na service entrance at pag-inspection ng Meralco, white talaga yung nire-required nila sa ground. Although dapat sa ating electrical code, di ba, green yung ground natin. Kaya minsan may nagtatanong doon sa ating comment or mga subscriber bakit white yung ginamit. Kasi guys, hindi po kami yung susunod, in-inspection pa po ito ng mga kanilang inspector. Kaya nasunod lang po kami kung ano yung required nilang kulay tsaka size ng ating ground. Tsaka yung mga line side natin, yung line 1, line 2. Lahat po ng ginamit namin dito na materyales, base po yun sa requirements nila.
Then dito tayo guys, ibabaon natin yung ating ground rod. Pasensya na kayo, medyo mahangin kaya medyo may kagaral-gal yung ating video. Ayan guys, yan yung ground rod na yan, yan yung nabili ng may-ari. Todo nating ibabaon yan guys dito sa tabi ng ating poste kasi kakabit natin yung ground dito sa ating sa ating meter base, at saka yan connected din yan yung ground na yan do sa service provider natin guys. Okay guys, halos konti na yung papuluin natin. Mag-iiwan lang kayo ng konti dyan na nakaangat. Kahit mga isang dangkal guys, okay na yun. Huwag naman masyadong mahaba. Tapos guys, ayan, pagko-connect nito, yan yung wire natin. Iipitin lang natin ng ground rod clamp. Make sure nyo yung pagkakaipit nun, mahigpit guys, para maiwasan nyo rin na mag-loose. Kasi pag nag-loose, useless yung ating ground or yung pagkakabaw natin ng ating ground rod guys. Ayan. Tapos dito naman tayo sa loob guys. Ito, itatap natin yung ating galing sa service entrance. Yan yung nakabaon dito sa or naka-underground yung linya natin. Papunta doon sa service entrance niya. Ayan doon. Bali, itatap ko na siya dito sa ating MCB. Ito yung MCB na ikinabit nung yung nagawa nitong townhouse guys. Ayan. Connect na lang natin siya. Ayan, itong dalawang to guys. Yan yung line 1 tsaka line 2. Connected siya dito. Tapos magsusupply doon sa ating bus bar. Tapos itong ating ground naman dito sa bonding screw guys, para hindi ko na siya connect dito nga pala sa ating panel kasi plastic yon, useless. Pagka kailangan na lang nila yung ground, doon na lang sa bonding screw siya magtatap, or kung halimbawa mag-a-add ng ground sa mga appliances guys. And guys, bali ganyan lang yung ating setup dito sa loob ng bahay, yung pagkakabit ng ating load side tsaka yung ground dito sa bonding screw. Tapos ayan, ito yung ating main. Tapos, ayan, kagandahan nito, may label na siya. Nilagyan na ng label nung naggawa nito. Yung main, para sa ilaw, para sa outlet, tsaka yung outlet dito, tapos yung spare, yan. Yan, para doon sa outlet, doon sa ating, sa taas. Bali, ito lang yung laki ng ating susuplayan, guys, ayan. Ito yung loob ng townhouse, ayan. Hindi na masama para sa isang, hindi naman ganun kalaking pamilya, guys, ayan. Ayan guys, tapos yung ating nilagyan ko ng cover, yung ating ayan. Ayan, yung cover ng ating MCB, binari ko na. Tapos, punta tayo sa labas, tingnan natin kung yung kasama ko tapos na mag-clamp ng ating service entrance para, kasi secure natin yung clamp. Ang gamit namin clamp doon, metal clamp. Kasi, yun din ang required na. Hindi ka pwedeng gumamit ng PVC clamp. Yun ang, pag gumamit ka, re-regikin yun ng inspector ng Meralco guys. Yan guys, bali sinisecure na lang nung kasama ko yung mga clamp. Double check na lang, tsaka nagdadagdag na lang isang clamp doon sa taas. Ayan. Tapos okay na yung ating service entrance. Antayin na lang nito ng inspection ng Meralco. Tapos magkakailaw na yung may-ari ng bahay. Yan guys, bali ganyan yung kinalabasan ng ating service entrance. Yan. Bali tapos na to guys. Antayin na lang natin yung yung pagpunta ng Meralco. Ayan. At maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video natin guys. At doon sa mga kumukontak sa atin sa YouTube, maraming salamat din po. Tsaka yung mga nagme-message sa atin sa Messenger, sa mga pagtitiwala ninyo, sa walang sawa nyo pagsuporta sa mga video natin, tsaka yung mga nagpapagawa sa atin. Maraming salamat po. Kahit hindi nyo ako kilala personally, talaga nagtitiwala kayo. Kumbaga yun na lang pagtitiwala nyo guys. Isang napakalaking yun, karangalan ng nakakamit ko. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat guys. At saka doon sa, meron po tayong isang camera guys na i-review. Yun, inaantay ko na lang dumating. Yun, may nagpadala sa atin guys. Papakita ko sa inyo kung yung isang IP camera yon guys. Ilalabas ko yung video yun once na dumating na yung ating i-review yung camera yun. Maganda siya guys. Kaya tabay na lang doon sa natin. Kaya yun guys, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At hanggang dito na lang tayo ulit sa video to. At sana po wag po kayong magsasawang sumuporta sa lahat ng video natin. At maraming salamat po and God bless po ulit.